makalumang style po si Bianan. Yung mga lalaki is hindi sila gumagawa sa kusina. Si Bianan. Kenapa? Annyeonghaseyo. Pwede na lang today ay. Oh, butsukoy. Oh, dana. Di ta dana. Bija dana. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan tayo no, kahit nasaang panig man tayo ng mundo. So ngayon is, for today's video, isasama ko kayo. Nandito po kami sa bayan with Little Insoy, Daddy Insoy, lahat. Nandito, kompleto po ang bisdak team. Dudong, Saldi at ako. Naghahanap po kami ng buffet restaurant para sa aming lunch. Kasi itong dalawa gustong kumain ng sabaw ni Daddy Insoy. Kaso itong dalawa, si Dudong ayaw kumain ng baka. Itong dalawa, Saldi at Dudong, hindi rin kumakain ng maanghang. Hindi pa nila kaya yung maanghang. So, dito sa buffet, marami kasing pagpipilian. So, may mga hindi maanghang na food. Kaya na nila mga kabisdak. Kumakain din si Little Insoy tungkatsu. Dilis, lami lang dilis. Ilang taong po, ganahan ko na ng tao nga. Ay, Bagong discover po namin ito na restaurant at masasarap po ang kanilang mga food kahit na konti lang yung choices, maganda, masarap yung timpla. Unlike, hindi na kami bumili. O kung nakita niyo yung ating mga vlogs dati, di ba, naikwento ko doon na may isang foreigner na kasama namin kumain, magkaibang table. Sabay kami dumating, sabay kumain. Pinagalitan niya yung foreigner na construction worker, mga kabistak, yung may-ari ng restaurant. Kasi, ayun niya, kinamay yung watermelon, kaya ayaw na namin doon. Unkind si Ajuma. Hindi, pwede namang magsumita na hindi sumisigaw. O, iba talaga ang mga Ajuma dito sa Korea, mga kabistak. Ang susungit. So, hindi na kami bumalik doon. Dito na kami sa may bago. Magaling talaga itong si Dudong, mga kabistak. Napansin niya po ang disposable na tablecloth dito. Sabi niya, maganda itong style nila dito para hindi na ito magapunas-punas sa mesa. So, hindi ka na maglalabas sa bimpo, sa punas, save ka sa tubig, save ka sa hugasin, save ka sa oras. So, ganyan po ang style dito, mga kabistak. Disposable na tablecloth. At ang ating Little Insoy, nag-enjoy din siya sa kanyang tungkatsu. Marami po siyang nakain na tungkatsu. At napansin din ni Dudong ito foam. Dito kami sa may kwarto kumain kasi malawak at walang ibang customer. So, free si Little Insoy na mag-roaming around. Kami lang kasi ang nandito sa kwarto. Sa mga Korean restaurant, normal lang po na may ganito yung may kwarto-kwarto. At nauna kaming lumabas, pinagtripan namin ito si Dudong. Kawawa ito si Dudong. Makaya, talaga siya yung napagtritripan kasi siya man yung bunso. Kita katudok-tudok. Alalo siya. Dong! Dong! Hey! Di hanapin Dong! Kumakawan! Aray, digi-digi. Dato. Teknikal yapon. Aja ba dai dala ko. Dali kay. Awak ko. Dakos na rin. Bukan ba? Hadto abay na ka. Ano to? Damo. Jara karon. Hadto abay muras ko to ikaw gud ba ka to yung katawag nimo nga santak mga ka. Ayan na naman si Dudong. Understandable naman ang kanyang mga trip kasi single pa yan siya. Pero ito si Saldi yung proof na ang mga lalaki, kahit na may asawa na po yan si Saldi, kahit na may asawa na, tumitingin pa rin sa ibang mga babae. Kahit naman tayo mga babae, no, kapag may gwapo, kahit na may mga asawa na tayo, kapag may gwapong dumaan ay napapatingin talaga tayo, no? Ganyan talaga ang mga tentasyon. Nasa gilid-gilid lang yan, mga kabisdak. Shout out pala sa asawa ni Saldi, si kay Ma'am Yeye. Hello diha, gwapa Yeye. Kuan ra ni lingaw-lingaw ra ni ka Saldi, adyo kago.
So, nandito pala tayo. Nag-drop kami sa isang restaurant dito sa bayan. Nagdala kasi ng mga sample ng radish si Daddy Insoy. Ipapakita niya sa mga sadyang nim, mga restaurant owners, kung gusto nila, mag-order sila sa amin. O, ganyan po ka. Business-minded itong si Daddy Insoy natin. O, dito na siya nagbenta sa bayan namin kasi malapit lang man. Kami nakuha naman din. Pwede yung habis yung dito dyan. Pwede na lang today ay. Hindi Dagko naman na di siya. ba pakihan dito Ang na saka ba? paglaro to na karon. Dakol. Dagko. Nakuha ko. Pero sabi ka, Sa kilo lagi kapin. Usa usag tunga. Kititi kay murang po kag grabit mo. Hindi na Grabit. Dumago nila, may kabuti. First time pa po makakita ng daikon radish itong si Saldi at Dudong. Yung nakikita nila yung radish natin sa Pinas na pangsigang, di ba maliliit lang man yung radish natin, no? So yun, malalaki po ang daikon radish dito mga kabista. Ginagawa po yan nilang radish, kaktugi, or minsan inhalo po sa mga sabaw, yung mga chunks. And then para hindi maboring si Little Insoy, binilahan ko siya ng clay. Pero mas nag-enjoy pa man ito si Dudong at si Saldi kaysa kay Little Insoy, oh. Ngayon pa lang nakahawak ng clay ito si Dudong mga kabisdag at natuwa po siya sa kanyang ginawa na tao. Tao po daw yan. Pati si Little Isoy. Nag-wonder si Little Isoy. Ano ba itong ginawa ni Uncle Dudong? Kita na ho yun. 요런 조그만 거 깍둑 썰기서 나고. 요런 거 10kg예요. 10kg면은 뭐 한 10,000원이면 정도 크면 되겠어요? Ay, 좋다. Ayun, 좋아요. Lamay ka na. Diyos ang lano tayo mo ang mo. Lano. Ay, duwa. Ada, kana. uwi rani. Pada ditukoy. Pani mo na, sigbin. Kanding, ito na, kanding. So 10 kilos, isang box mga kabisdak. Ang laman po ay 10 kilos. 10,000 Korean won po ang benta ni Daddy Insoy. So meaning 1 kilo, 1,000 Korean won. O, hindi na rin, maganda na rin siya na presyo. O, hindi na kami lugi mga kabisdak. At ayan na. Very good. Unaan na, nanay mga pulling card. Mahimo po ka nga ako ng card. Para She ordered. Ah, order na ko. Oh, Maju dyan kay automatic. matik. 20 pieces. 20 ko na ka buok. 20,000. 10,000. Tag 40 ang buok. Believe din ako dito kay Daddy Insoy kasi hindi po siya nahihiyang magbenta kahit hindi namin kilala itong mga restaurant owners mga kabisdak. Basta kung may nakita kami restaurant na sa tingin namin ay kumakain ng kailangan nilang side dish na kaktugi, binibenta namin. So, yun talaga, hindi lahat bumibili. Like dito, hindi siya bumibili. Pero okay lang yan mga kabisdak. At least may bumili. So, hindi po fail ang ating araw. Na-miss ni Little Insoy ang kanyang school. So, nandito po kami. Ayan, may mga bikes dito mga kabisdak. May mga kickboard. Ito mga bikes para sa mga bata. To, mga estudyante. Ang ganyan pong ginagawa ni Little Insoy sa school. Shush. Bored siya. Tapos may trampoline ditong malaki. Tapos naga-trampoline yan. At alam na niya na hindi ipapasok yung slipper sa loob. Wow. Pwede din dito ang adult mga kabisdak. 13 years old lang pala ang pwedeng gumamit. Hindi na ako pwede kasi baka mapunit yung kanilang trampoline. Little Jongo, lovely little Jongo. May playground din kasi. Sa likod ng school building, doon, may playground. Oh. Punta tayo doon mamaya. Nag-enjoy siya doon sa playground. Tuwing guys, boring siya sa bahay, ninadala ko siya dito. Galing na po kami sa May Sapa, doon sa Porcelain Museum. Nagpalit na po yan ng damit kasi basang-basa. Ako din basa yung likod ko. Hindi ako nagpalit. Siya lang nagpalit. Basa yung likod ko dahil kinarga ko siya. Little Jongo, lovely little Jongo, little Jongo, lovely little Jong Jong Lee, little Jong Jong, lovely little Jongo, little Jongo, lovely little Jongo. Ang oras ngayon is 5:17 pero grabe kainit pa din sa labas mga kabisdak.
Parang 2 o'clock pa ng hapon. Little Jongo, lovely little Jongo. May upuan din naman dito, so pwede ako dito. May duyan na upuan, so habang naghihintay ako kay Little Insoy, dito ako magduyan-duyan. Tapos gustong-gusto niya yung kinakantahan ko siya habang nag-trampoline. Ito yung aming team song. Little Jongo. Jongo po ang Korean name ni Little Insoy. May nagtatanong pala kung bakit daw Insoy ang tawag ko kay Daddy Insoy. Kasi mga kabisdak, yung nanay ko, kada may boyfriend ako na ipapakilala. So, pangatlo na yan si Daddy Insoy. Yung first na boyfriend ko, pinakilala ko kay ng mama ko nung high school. High school pa ako, mga kabisdak. May mga nickname siyang, ginagawa. Pinapangalanan niya. Tapos yung pangalawa, tapos pangatlo, ito si Daddy Insoy. Dinala ko sa bahay, pinakilala. Insoy ang kanyang nickname. Samok po ang Korean name ni Daddy Insoy. Samok. Tapos, Insoy, naging Insoy kasi yung mama ko, may kabaryo kami na Insoy ang pangalan, Pilipino. Kabaryo namin sa Bohol. Ang karakteristik ba is yung bang bungis-ngis, laging nakasmile, parang walang problema. So, ganun yung first impression niya kay Samok, yung kay Daddy Insoy. Kaya, naging Insoy na rin ang tawag ko sa kanya. Dahil po yan sa aking mama. Si Insoy na yung kabaryo namin is patay na. Matagal na pong yumao. Yung original na Insoy. So, binata po yun siya. Walang asawa. So, yun po ang history kung bakit. Yun po ang story behind the Insoy name of Daddy Insoy. Tapos, naging Little Insoy din ito si Jongo kasi sa pinsan ko, shout out muna kasimsiman. Kamukha kasi ni Jongo si papa niya, kaya naging Insoy Liit. Insoy Liit ang tawag, so ginawa ko na lang Little Insoy. Ganun po mga kapisdak, yan po ang story. Ito yung sa likod guys. Si Little Insoy naantok na habang naga-duyan-duyan doon. Pinaano ko na dito para hindi siya makatulog. Nag-spray na sila ng pampatay ng Next week kasi re-resume na yung klase, yung pasukan, kaya nag-spray na yung mga workers dito ng pampatay ng damo. Ito yung ayaw ko sa bricks mga kabisdak kasi dapat sinemento muna bago ng bricks, kasi kapag bricks lang tapos lupa yung base tapos bricks, magtutubuan yung mga damo. Ito yon guys, yung kanilang playground na ang ganda ng dito, ambience playground, tapos may malawak na palayan dito sa likod. Ayan, ito po ang back entrance ng school. Maganda. Dito tayo sa siso. Siso ka dyan. May monkey bars dito. May siso. May jungle. Ano ba ito? Jungle. Anong tawag dito mga kabisdak? Ito ba ito? Itong tawag dito. Super ganda. Nakaka-relax dito. Maganda itong siso nila mga kabisdak kasi hindi na po yung puwet mo, hindi na siya umaabot sa may lupa. Tapos, very safe siya mga kabisdak. Diba? Kahit pa rin siya, kahit na malaki ako, tapos si Little Insoy maliit lang. Hindi ako mahirap. Look, hindi po ako nahihirapan kasi kusa po siya, nag-bounce. Nice, very nice. Ganito sana ang season natin dyan sa Pinas. Gayahin niyo po ito, maganda siya na idea. Parang bumalik po ako saglit sa pagkabata niya. Nag-enjoy po ako mga kabisdak, hindi lang si Little Insoy. Anyways, maraming salamat po sa ating mga masugid kabisdak viewers na laging nanonood at naghihintay ng ating mga bagong uploads. Maraming salamat sa mga bago nating subscribers. Welcome po sa ating channel. Hello and happy viewing kay Ma'am Emma Bernisto, kay Ma'am Lulu Castillo na isang BTS Army. Hello kay Ma'am Michelle of Tamamura, Gunma, Japan. Hello, advance happy birthday to Sir John Ray Laurea at kay Sir Carlo Ligada sa August 26.
Tapos magaduyan na naman siya. O yan. After nitong duyan is uuwi na siguro kami mga kabisdak. Kasi darating yung kuya ni Daddy Insoy, yung taga Japan. Hindi yung panganay, yung pangalawa. Panganay kasi is lalaki. Pangalawa is lalaki. Pangatlo si Kunoni. Pang-apat si Chagunoni. Bunso po si Daddy Insoy. Napakalaki po ng agwat ng mga edad nila. Kasi si Daddy Insoy minupusal baby po yan. So napakalaki ng age gap ng mga kapatid ni. Malaki talaga yung agwat mga kabista kasi nga last baby man yan si Daddy Insoy. Ano na, mga senior citizen na, 70, hindi, 60 plus pa yung mga kuya ni Daddy Insoy. Uuwi ako na maaga para maghanda, baka walang hindi na nagaluto. Baka hindi pa nagluto si Bianan. Mamayang gabi yung dating ng kuya ni Daddy Insoy na taga Osaka, Japan. Yung panganay is nasa Tokyo. So, yan ang ayaw ni Bianan. Ngayon na matanda na siya, ayaw na niya na may mga bisita or may mga anak na dumadating. Unless yung dumadating is sila Kunoni, unless si Kunoni at Chagunoni ang bumibisita, walang problema kasi sila man yung nag-ano sa kusina. Pero kapag lalaki kasi ang bibisita mga kabisdak, alam nyo na, makalumang style po si Bianan. Yung mga lalaki is hindi sila gumagawa sa kusina. Si Bianan mga babae talaga. So si Bianan matanda na, nakakaawa kasi. Pinipilit niyang kinakaya niya na magluto sa kusina. So rumirescue na ako kapag may time ako mga kabistak. Kasi nga kawawa. Yung mga anak naman na lalaki ni Bianan, parang ewan ko ba, hindi sila nag-iisip pa na matanda na yung nanay nila. Sila na dapat sana ang gumawa sa kusina. Hindi na yung kasi sila yung yung old way na yung mga husband, yung mga lalaki is nasa naghihintay lang na may food na iserve. Ganon sila mga kabisdak. Ito lang si Daddy Insoy medyo bata pa kasi na-adapt niya yung modern style na equal na yung babae at lalaki sa bahay. Hindi na naghihintay na iserve na yung pagkain. Hindi nakuhugas yung mga kuya ni Daddy Insoy, ganyan. Hindi sila pumupunta sa kusina. So, yun po ang mahirap. Kaya ayaw ni Bianan na bumibisita yung mga anak ng lalaki sa kanyang bahay. Hindi kasi hindi tumutulong sa kusina ba. Kasi yun man ang nila, nakagisnan. Na ganyan man si Bianan dati, nung bata pa sila. At ganyan din si Bianan sa mga lolo nila, sa tatay nila. Kaya, ayun. Mahirap guys. Hinintay ko lang si Little Insoy na matapos sa kanyang paglalaro at saka kami ay uuwi. Anyways, hello and happy viewing kay Ma'am Melanie Tagbacaula. Hello kay Ma'am Marjorie Ledesma from Bacolod City. Hello kay Chiny. Shoutout sa lahat ng taga Bohol. And advance happy birthday sa August 21 kay Sir Jeffer Canoy from Qatar. Greetings from Ma'am Pedia de Guzman of Binangonan, Rizal. Na! Dul! Shit! Shung! Dali! Shung! Yay! Wow! Dari na po ka. Be. Kere. Na. Sit. Wow. Jemmy kita. Anyways, 6:50 na. Uwi na kami sa bahay. Yon ang akala ni Adjuman na tapos na si Little Insoy sa paglalaro ay hindi pa man pala. Anyway, shout out kay Ma'am Esperanza Laisico, Ma'am Ami Santos of Tondo, Manila. Thank you so much Ma'am Ami sa laging panonood at kay Mary Choi in Chicago. Thank you so much sa inyong panonood mga kabisdak, sa lahat-lahat ng mga commentors. Maraming salamat po sa inyong laging pag-comment, and kahit simpleng stickers lang yan, pa-heart, pa-puso, ay na-appreciate ko po mga kabisdak. And then umuwi ako, nagluto. Naghintay kami hanggang 9 o'clock kasi darating sila Osaka boy kasi ang tawag ko kay Tiago na Jubunim, yung kuya ni Daddy Insoy kasi taga Osaka siya. Nagluto pa ako ng kangkong, papakainin ko yan siya ng kangkong. Tapos kimchi jjigae, hindi pwedeng lahat Korean food. Dapat may Filipino food kasi Pinoy man tayo. May asparagus tayo, may bulgogi kami na leftover yung kanina. At ito, yung dubu jjigae. Tofu yan mga kabisdak. Yan po ang ulam namin for dinner. Ganito ang Korean tradition mga kabisdak. Ganito part na sa kanilang culture na
salo-salo talaga, sama-sama. Hinihintay talaga namin yung aming mga bisita, yung kapamilya namin na darating. Kahit na 10 o'clock pa yan, maghihintay kami. Kailangan talagang magsama-sama kaming kumain. And finally, dumating na sila mga kabisdak. No, 왔어요. 안녕하세요. 오랜만이에요. Kenapa? 안녕하세요. 인사해야지. Kenapa nanti kata? 옳자. 잘했었어요. 안녕하세요. 들어와요. 종호야, 들어와. Hindi na po naaalala ni Little Insoy ang kanyang uncle. Ang tawag ni Little Insoy sa kanyang uncle, dalawang uncle, is Kun Apa, meaning yan po ang tawag nila sa kanilang mga uncle sa father side. Basta older sa kanya, older kay DE, so matik na yan, Kun Apa. Kun Apa po, may dalawa siyang Kun Apa, yung nasa Tokyo, yung panganay, itong nasa Osaka, itong pangalawang anak na lalaki ni Bianan. At ang tawag naman ni Little Insoy sa kanyang mga uncle sa mother side, sa side ko, is Samchun. Mas excited pa po si Little Insoy sa mga pasalubong kaysa sa kanyang uncle. Oh, yan po ang banana mochi, famous na pasalubong from Japan, mga kabistak. Masarap naman siya. At yan, kumain kami ng watermelon. Dala ni Saldi at Dudong from the watermelon farm, which is very Very masarap. proud naman eh. 모습이 안 내고 댕겨. 유동쌀 깊은 것 인데 그런 빠살공 있어? 진짜 한국이 진짜 잘 살아. 아주 얼마나 잘 사는데 그런 걸 갖고 댕기냐 무겁게 시린다. 그런 거 안 갖고 댕기겠다. I-explain ko lang sa inyo mga kabistak kung bakit may mild rap si Bianan. Kasi itong kuya ni Daddy Insoy, nagdala po ng isang maleta na mga damit, ibigay daw niya sa amin. Sabi ni Bianan, ba't ka nagdala ng isang malitang damit? Ang bigat-bigat. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo sa biyahe. Ano daw? Jalsara, meaning maunlad na ang bansa natin. Hindi na kami kasing hirap dati. Mahirap kasi ang Korea noon nung kasagsagan ng Korean War, makabistak, and after the Korean War. Kaya itong mga kuya ni Daddy Insoy nagtrabaho sa Japan. Yes po. Yung pera nila galing sa Japan, tinutulong nila sa amin dito, sa kanila ni Bianan. Pinatayo itong bahay ni Bianan. Lahat-lahat, tinulungan nila si Daddy Insoy. Yun, kasi nga mahirap dati. Noon yun. Pero ngayon wala na. Maunlad na po ang bansang South Korea. Kaya proud na proud po si Bianan na i-share ang mga improvements dito sa aming village. Like the village bus na libre ang pamasahe, libre po ang sakay papunta at pabalik. Papunta sa bayan, pabalik dito sa aming barangay. Ito si Little Insoy. Hindi pa po siya marunong na magtapon sa buto ng mga watermelon, sa kung saan-saan lang niya tinatapon ang buto ng watermelon. Pero masaya ako kasi na kumakain na siya, bumabalik na po ang kanyang gana sa mga pagkain, lalo na sa kanin. Kumakain na po ng maraming kanin ng ating Little Insoy. First time ko pong ma-meet ang mga kuya ni Daddy Insoy 8 years ago nung kasal namin dito sa South Korea, mga kabisdak. And then last time naming meet is parang 3 years ago yata. Yes, mga kabisdak, 3 years ago. At isa kasi siyang construction worker sa Japan, kaya busy-busy po yan si Tiago na Jumbunim. At yan ang pinag-uusapan nila sa next vlog. Abangan nyo po ang birthday vlog ni Little Insoy at ang construction sa pipeline dito sa tubo, which is nag-overtime talaga kami hanggang 10 o'clock ng gabi. Nag-overtime po kami para ayusin ang mga tubo sa waterline ni drainage ni Bianan. Ayan, yan po ang pinag-uusapan nila kung paano i-operate, ano ang gagawin bukas, kasi nga magdi-drill kami bukas sa labas. Abangan po sa next vlog, ang birthday vlog, ang pinakahintay ng lahat, birthday vlog ng ating Little Insoy. And that's all for today's video, mga kabisdak. Maraming salamat po sa inyong panonood, pagsuporta at pagmamahal sa ating channel. See you on my next vlog. Ingat lahat!